Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ang nasa screen po natin mga kababayan ay ang mga legal counsel ni Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Yan mga kababayan, yan po ang mga petmalong mga abogado ni Sara Duterte. Ito muna tayo sa ilalim mga kababayan, magpataas po tayo kasi yung nasa taas po ang pinakamagaling. Ang pinakamalupit na abogado ni Sara Duterte. So dito muna tayo sa pinakamaba. Philip Fortun. Sino ba si Philip Fortun? Si Philip Fortun ang founding partner ng Fortun, Narbasa and Salazar Law Firm. Siya po ay graduate sa University of the Philippines starting from secondary school until securing his Bachelor of Laws degree. Ayan mga kababayan, Philip Fortun. Ang pangalawa, si Lucas Carpio Jr. Siya po ang currently managing partner at Carpio and Bello Law Offices. Siya po ang father-in-law ni Vice President Sara Duterte. So tatay ito ni Mans Carpio, yung asawa ni Sara Duterte na na-involve dun sa sa pagpasok di umano ng droga. Yung bintang ni yung akusasyon ni Trillanes. Etong si Pulong Duterte, kasama itong si Mans Carpio, asawa ni Sara Duterte, at si yung best friend ni Digong Duterte. Sino ba 'yon? Yung incheck. Sino ba 'yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Basta yan po, sila ang na-involve dun sa pagpasok ng illegal na droga. So, yan po ang pangalawang abogado, si Lucas Carpio, ang father-in-law ni Vice President Sara Duterte. O pangatlo, Sheila Sison. Sino to? Abogado po sa Fortun, Narbasa and Salazar Law Firm. She took her undergraduate degree from the University of the Philippines, Los Baños, and earned her Bachelor of Laws from San Sebastian College of Law, Recoletos. Sheila Sison. At ito ang pinaka-pet malu, mga kababayan. Ang pang-apat niyang abogado ay walang iba kundi si Rodrigo Duterte. Do dirty! Do dirty! Do dirty! Do dirty! Yan po ang pang-apat na abogado ni Sara Duterte. Ang kanyang ama na former President of the Philippines, si Digong Duterte. Ayan mga kababayan yung apat na malulupit na mga abogado. Sa tingin ko mga kababayan sa tingin ko lang, eto ang may kipagbakbakan talaga dyan pagdating ng impeachment trial. Etong tatlo, si Sheila Sison, Lucas Carpio Jr. at si Philip Fortun. Ewan ko lang kay Lucas Carpio, baka kasi may edad na rin no? Pero sa tingin ko may kipagbakbakan din. Etong si Rodrigo Duterte, lang yan sa sidelines. Kaya lang naman nandyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte para makuha ang simpatya ng taong bayan Di ba? Hindi na siya masyado may kipagtalo yan, hindi may kipagbakbakan yan. Diyan lang siya sa Gedli. Para yung tao nakatutok sa kanila, yung awa ng tao, yung simpatya ng tao, yung palakpakan ng tao nasa kanila nakatutok. Kaya nandyan si Rodrigo Duterte. Hindi naman siya talaga may kipagbakbakan dyan mga sagot-sagutan, hindi. Eto mga kababayan, yan si Sheila Sison, Philip Fortun. Ayan ang makikita natin sigurado. May I object, Your Honor. I honorably object. Tama ba Ayan po ang may kipagbakbakan dyan, pero si Rodrigo Duterte, wala, ganyan lang si Rodrigo Duterte. Ganyan lang siya. Huwag ninyong subukan. Gugurgurin ko kayo. Ganun lang gagawin niya dyan. Tahimik lang yan. Nandyan lang siya para yung mga tao, simpatya ng tao, nandun sa kanilang grupo. Di ba? Hindi may pagbakbakan niya. Saka may edad na yan Pagpapasok yan ng courtroom, kaya alalayan mo pa. Alalayan mo na siya kasi mahina na yan. Hindi pwede kasi baka biglang gumanyan Hindi pwede yun. Talagang aalalayan mo yan.
May edad na kasi ang dating Pangulo, kaya medyo hirap na physically. Pero mentally, sa tingin ko, magaling pa eh. Pero kung bakbakan ng mga abogado, yung mga, I object, Your Honor. Ano ba yan? Ano ba yung mga sinasabi niya sa korte? Objection overruled. Yan po yung mga labanan sa korte, di ba? Baka pag nagsalita to si dating Pangulong Duterte, baka murahin niya pa yung mga yung mga judge dyan sa ano, yung mga senator, mga PI kayo. Baka ganun na mangyari dyan, kaya sigurado hindi naman magsasalita masyado yan. Diyan lang siya para moral support, para yung tao, yung simpatsya ng tao, yung awa ng tao, yung dagdag yan eh. Alam nyo, dagdag gigil yan eh. Dagdag galit dun sa mga kumakalaban kay Sara Duterte. Kaya siya nandyan. Hindi po talaga siya makikipagbakbakan, sa totoo lang mga kababayan. Hindi niya nakaya yung ganyan. Although mentally magaling pa, pero physically mahirapan na siya eh. Baka murahin lang niya. Baka high blood din. Baka high blood din lang si Pangulong si former president eh. Di ba? At ito mga kababayan, speaking of impeachment trial, ito mga kababayan, binanatan po ni Senator Coco Pimentel si Senator Bato de la Rosa. Kasi dati sabi ni de la Rosa, ang daya nila gagawin kaming hostage dito para maging judge ang impeachment court. Tapos sila mangangampanya na. 23 of us will be sitting as judges. Hindi kami hindi kami makakapangampanya. Kahit naman mangampanya ka, wala rin eh. Kahit naman mangampanya ka, sa tingin mo may pag-asa ka ba? Hindi ka nga pumapasok sa top 12. Lagi ka 14, 15, 16. Kaya kahit mangampanya ka, ganun pa rin yan. Walang mangyayari. Pumapasok ka lang kapag sino ba yung nag-survey nitong nakaraan? Itong Tanghere. Anak ng Tanghere. Ayan, dyan lang pumapasok si Bato, pero sa iba, hindi naman pumapasok eh. Kaya may pag ganun pa siya. Ang daya naman nila. Anong gusto nila? Nandiyan kami sa impeachment court habang sila nangangampanya. Hindi, pag pare-pares kayong senator, lahat kayo dapat nandiyan sa impeachment trial. Pinagsasabi na ito, longest na to. Ay, baka sinasabi niya yung mga bago, yung mga first timer yung gusto maging senator. Wala kang magagawa. May trabaho ka pa eh. Ano gusto mo? Huwag ka magtrabaho. Sabi nga ni Senator Pimentel, nag-senator ka pa kung ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Kasama na yun sa job description mo nang umpisa pa lang. Pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. Isang tabi ang kampanya, i-priority ang impeachment. That's part of the job description. Ano ba to? Nagreklamo ka na hindi ka makakakampanya. Trabaho nyo yan eh. Trabaho nyo yan bilang mga senator. Mag-resign ka na. Kung ayaw mong maging impeachment judge o senator judge, mag-resign ka na. Tapos total, tatakbo ka naman uli eh. Para at least may time ka para mangampanya. May iyak eh. Pero part yan ng trabaho ninyo. Sabi nga ni Coco Pimentel, nag-senator ka pa kung ayaw mo maging judge diyan sa impeachment. Wala talaga to sa ayos eh. Wala talaga tong sarap sa bunutan eh. Sarap mo sa bunutan. Sarap sa bunutan nito ni Bato de la Rosa nakakagigil eh. Pero mo trabaho mo yan, magreklamo ka. Hindi ka makakampanya eh. Sige, kahit mangampanya ka naman, wala rin mangyayari. Talo ka pa rin eh. Di ba? Magtanim ka na lang ng kamote dun sa Davao. Ayun naman ang sabi mo eh. So yan. Supalpal ka kay Coco Pimentel. Masyado kasing iyakin, masyado ka mareklamo. Trabaho nyo yan, gawin nyo yan.
Pangatawanan nyo yan. Kayo yung mga senator, parte yan ng trabaho nyo. Doon pa lang, pag-file mo ng Certificate of Candidacy, sabi ni Coco Pimentel, yan ay trabaho nyo na. So, ang priority nyo, ang impeachment, hindi pangangampanya. At least, may dahilan ka pag natalo ka. Sabi mo, hindi kasi ako nakakampanya eh. Kasi nahiya ako kay Coco Pimentel eh. Kasi sabi niya, trabaho ko daw yung yung impeachment. Totoo naman eh. Diba? Totoo naman na trabaho nyo yan. Kaya huwag niyong idahilan na mangangampanya kayo. Mag-resign ka. Kung gusto mo, mag-resign ka para may oras ka para mangampanya. Sabunutan ko talaga to. Sarap sabunutan eh. Okay, so yan mga kababayan, yung ating update. Si Kalbo na naman si Kalbo. Hindi po, sorry po. Baka masaktan ko yung mga kalbo dyan. Sorry po, pasensya na po kayo. Si Bato, sabi ko hindi si Kalbo. Nagkamali lang po. Si Bato, mga kababayan, ito na naman nasupalpal na naman dahil sa kung ano-ano ng mga kapalpakan na sinasabi. At ito naman mga kababayan, dito sa mga abogado ni Sara Duterte, ang pinaka-pet malo yung Rodrigo Duterte, mga kababayan. Hindi po magsasalita yan. Ang gagawin niya lang magmura. Pero hindi po may ipagbakbakan yan. Sinasabi ko na sa inyo, hindi yan ipagbakbakan. Nandiyan lang siya para yung simpatsya ng tao mapunta dun sa grupo nila. Ayun lang po yan. Ayun lang po ang gagawin niyan dyan. Kaya siguro meron siya mga suggestion dun sa ibang mga abogado. Pero sa tingin ko, yun ang pinakadahilan niyan. Makuha ang simpatsya ng tao, makuha ang awa ng mamamayan, makuha ang kumbaga yung paghanga ba? Parang yung kasi pag nagsalita to palakpakan mga kababayan mga DD shit eh. So yun po yung sa tingin ko dahilan kaya nandiyan siya. Pero yung bakbakang matindi, mga sagutan, mga cross-examination na ganyan-ganyan, sa tingin ko hindi siya sasama diyan. Kasi baka mamura niya lang yung mga senator judge. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Abang-abang pa po tayo sa mga susunod pang mga balita. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.